Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse number 1. Kuang basahan din It says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So, ato ang sigutan nining kabuntagon. They, or gitawag 7 truthful proofs about resurrection. So, doon ay mga kamatuoran nga pamatuod, tinud-anay nga pamatuod mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, and how it proves sa mga butang ato ang pagkasigutan ining kabutagon karon. The resurrection of Jesus Christ, it is generally referred to core beliefs held by Christians. Kitang mga Kristohanon, that is the core beliefs sa tuang gitawag og pagtulunan, because without the resurrection of Christ, then we are as other denominations or other sect nga gitawag mga grupo diri sa kalibutan, dunay mga founder na ilhan, and then their founder wala banhaw sa dihang nangamatay sila. So kung way kalainan ang ato ang pagtulunan as a Christian, i-compare sa uban nga mga denominations, kining mga pagtulunan nga na sila'y mga leader nga giila, gitawag pa nila mga propita, but those leaders nga ito makita, wala sila mga banhaw. So kung si Kristo wa mabanhaw, parehas lang ta sa ilaha. Ang nakalahi sa atua kaya ang ato ang pinaka-founder sa atong grupo, nabanhaw siya. Og muna'y pinaka-unique sa ato ang grupo. Kay we have a leader nga nabanhaw gikan sa mga patay. Now, unsa may mga gihatag nga proofs nini o naghatag sig proof sa mga butang at mga pagkasigutan karon. So these truths are based on biblical teachings and theological interpretation. Kini yung mga kamatuoran atong pagkasigutan based on biblical teaching. Dili siya heresy. These teachings were based on biblical truth. Atong makita. First, atong makita din the resurrection, it proves, it proves his documented history. So
di mo ni mabakakan because based on historical events, si Kristo makita siya nga nabanhaw gyud. The resurrection of Jesus Christ is considered a historical event attested by eyewitnesses and documented in the New Testament scriptures. But I believe that it's not only the scriptures who testify these events. Even ang mga historian, like Josephus, although that historian is many believe that he was an unbelieving Jew, but he can also attest that there was once in the history of Israel nga ginganlag Jesus Christ, which ato makita din sa iyang istorya nga mi-suffer og grabe nga kapait. It is because he was nailed on the cross. But in many evidences or historical evidences and proofs nga si Jesus Christ nabanhaw, there is sa biblical truth sa tumakita diha. The cross, the tomb, based sa mga kuan. Although kanang mga uban nga mga places ana until now nag-exist na siya. So that means di na siya istoryang kanto. That means this is part of history. And those documents, documented history, nga usa kay gayon, dunay usa ka tawo nga nabanhaw, namatay unya nabanhaw. Gilutos, gipaantos, namatay unya nabanhaw. So di pa matud-an nga katong nga mga documented history, tinuod na siya. Not just sa mga yun but ato sa naman kita sa sunod pa nga mga gitawag og points about siyang prophetic statement sa Biblia, mga prophetical statement sa mga Bible characters nga ito makita. So kini nga mga documented history, usa na napamatud-ala siya nga naay usa ka tawo nga nabanhaw diri sa history of mankind. Di na siya pwedeng ibaliwala. And in fact, atong makita diha nga daghang mga tawo na kahibalo ni. Although wa sila kahibalo kung sa katuyuan og purpose nganong naingon ani. Every denomination do sa tuang palibot gawas lang sa Islam, it might be they don't believe sa resurrection of Christ, but they still believe about Christ, about Jesus Christ. Pero managlahi lang ta og belief sa ilaha tungod kay para sa ilaha he was just a prophet. But ang pinakakamatuoran diha this group nagtuo nga si Jesus Christ nag-exist din sa kalibutan. So kita mas labaw pa ta niya ang atong pagtuo, labaw atong pagtuo diha. Not only he was existing on that period of time, but he also died and he rose from the grave. He rose from the dead. Atong makita diha. So that's the resurrection nga atong makita. So worldwide siguro ang di lang mutuan ni Confucianism, mga Taoism, Hinduism, kanang isa kanang Buddhism. Posible sila wag na mutuo.
But majority of all the people these people believe that Jesus Christ exists and He died and rose again. Muna'y kamatuoran diha. But ang ang sad reality is that they don't believe nga ang iyang pag-antos dito sa cross, that's the payment for our sin and that's for our salvation sa atuang panahon karon, especially in the grace period, in the dispensation of grace. So it proves this documented history, including na ang ikapito ay kalima or unom na points about prophecy. But number 2 atong kita din it also proves number 2, it proves his denominational Christianity. So Christianity is a group of people who followed Christ. So this group of people, followers of Jesus Christ, they were called Christianity. They were called denominational Christianity. Now, as a little bit of expounding this truth, when Jesus Christ came to this world, doon na mga taong nag-exist nga, doon na mga religious affiliation. For example, sa Jewish people, doon na sila ilang relihiyon na nag-exist. Doon na sila grupo, doon na sila mga grupo-grupo nga nag-exist. Ang pinaka-known diha nga grupo is ang mga Judaizers. So muna yung mga bali dakong grupo sa mga Hudiyo nga nagisgot or naa sa mga religious nga aspect. But when Jesus Christ came, naghimo siya iyang kagalingon nga mga katawhan. And he call it, ang Biblia nagtawag niya Christian, because they were followers of Christ. So that is a denomination. That is a denomination. Atong makita. Sekta atong gitawag, no? Grupo. Now, ang iyang kamatayon nagpruiba sa iyang gitawag pinasahi nga sikta, grupo nga iyang gitawag gawas sa mga Judaizers nga mga tao or sa Judaism nga religion, iyang gitawag, gikuha niya gikan diya og iyang gipasahi og maunay sila gitawag. So umaabot nga panahon, sa niabot nga ng labay nga mga panahon, gitawag kini sila mga Kristohanon. They were called Christian. So the resurrection of Christ naghatag og sa ka-proof adunay grupo diri sa kalibutan nga naga-exist og kana nga grupo gitawag ng mga Christian. Ang problema sa ato ang panahon karon, daghan kay gitawag og Christian churches. Christian churches daw. But we should be always gitawag og sober, because Satan ang yawa wa pud siya muhunong how to deceive people diri sa kalibutan, og naghimo siya daghan kayong mga grupo. Naghimo siya gipintal niya mga tao nga maghimo daghan kayong grupo. That is why kinahanglan po tayong magbantay
when a group of people claim that they are Christian, we should ato na siyang i-scrutinize, ato na siyang i-examine in the light of the scriptures, because only the scriptures will tell kung kana nga grupo tinud-anay nga Kristohanon. Because we believe that a Christian is a believing person, sa may ang gituuhan, that person believes the gospel. That the gospel is the only way to be saved and go to heaven. Mura na ipagi. Pag ang tao nag-claim ng Kristohanon, unya, wa siya mutuo. Niya nang maayong balita, kay naa siya mga gipanghimo pas iyang kinabuhi nga gilauman niya nga pwedeng muluwas sa iyang kalag umato sa langit, kana ang tao dili na siya Kristohanon. Piki na nga Kristohanon. Kaya ang tinuod-anay nga Kristohanon sa Biblia, mituo kinilang ang paagi. Ang maayong balita lang, ang gihimo lang ni Kristo sa krus Kalbaryo, ang iya lang dugo nga yang giula sa krus Kalbaryo, ang pwede nga makaluwas sa tao. Walay buhat nga na-involve ang tao para ikabayad niya sa iyang mga kasalanan. That is why we should careful sa atuang pagdawat o pagtanaw o sa panadya, pagpaminaw nining mga tao nga nagtudlo kunos Biblia pero walay kabangkaagan. They have been used by Satan to deceive the masses, to deceive the people. That's why daghang mga tao karon ato makita ng dato gamit ang gitawag og titulo, praise the Lord. Muna sila yung mga Lord res kalibutan. Tulo man ka tao, tulo man ka Lord res kalibutan. Ang dato, ang praise the Lord, o ang gambling Lord, o ang drug Lord. Muna sila yung mga dato res kalibutan. That's why bantay ta. Labi ning mga praise the Lord ng mga tao. They are there, gigamit sila sa demonyo, gigamit sila sa yawa, just to deceive those people nga walay kabangkaagan sa Biblia, walay kabangkaagan sa pulong si Ginoo. But di jud ka mawala kung mutuo ka. Kini lang gid ang imuhang focus sa imong Christianity, and only the gospel, no? The only way to be saved is by trusting the gospel. What is the gospel? Atong gibasa 1 Corinthians, that includes the resurrection of Christ. But nag-start ka na siya, how that Christ died for our sins. He shed His blood. And that He was buried in Biblia. And that He rose again. That's resurrection. That is the elements of the gospel. If you trust the gospel, then you can be saved. Ingon sa Biblia. Kung naapay ipasunod ang usa ka leader sa simbahan nga lahi kaysa gospel, diha ano man, it will send you that man, the teaching of that person will send you straight to hell. Kay ang iyang gitudlo pagsalig sa unsay imong mahimo, dili pagsalig sa unsay gihimo ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Maunay kalainan nagto. So beware of those groups, denominations that calls themselves Christians. Kay di tanan nagtawag og Christian tinuod nga Kristohanon. Remember, there is fake and there is real Christian. Kinahanglan makabalutan niya na. Kung naa may fake angel, na ay genuine nga
o real nga angel. Kung naamay fake nga gospel, naapoy genuine nga gospel, pure nga gospel. Kung naamay fake nga Christ, claim nga siya ang Christ, naapoy genuine Christ. Manang naamay genuine Christian o Christianity, naapoy fake nga Christianity. Fake nga Christian. Sadang si Kristo na banhaw, na prove nga kaning iyahang grupo nga gi pundar mo ni mga tinuod. But let us remember kung atong hinumduman, pag moinggay ta og resurrection, that's another chapter, that's another dispensation na gitawag. Ano man, that's after the cross. That's after the cross. Number 3, ato makita din the resurrection of Christ proves His deliberate victory. So it proves His deliberate victory. It is not just ang kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, dito desisyon nga wa giplanuhan. It has been planned, well executed. It was kinang well planned but pasabot nga klases kadaugan. Now, kung imong tan-awon, kung paturagas lang tong gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, posible nga ang yawa di niya buhaton. Pero that means nga kining iyang paghatag o pagkamatay dito sa krus Kalbaryo, mamatay siya, ilubong siya, mabanhaw siya, ang yawa niya wa makasabot. Wala siya makasabot. O sa part po sa mga tao, kining iyang kamatayon, ang iyang pagkasiya natago sa mga tao. Kaya ingon si Pablo, kung kahibalo pa unta siya nga kadto ilang gi crucify mo to ang Misaya, di unta ila buhaton. So it is well planned. Muna nga ang yawa nagtuo siya nga kupat yung kwentawaran ni. Kaog na ko. Pero wa siya magpakahibalo nga ang plano sa Dios, ang plano sa Ginoo, na kinahanglan siyang mamatay so that He can save the people. Pero ang yawa wa kahibaloan nga plano. Nagtuo siya nga kung mapatay niya ang leader, daog siya. Wa siya makahibalo nga pag mamatay si Kristo, mudaog si Kristo. Munay gitawag ba nga di plano na pagayo. It is being measured. Unsay mahitabo, unsay lintunganay sa iyang pagabuhaton. That is why isulti dire do na siya gitawag victory. He was victorious. Unang makaingon po ta nga doon natay kadaugan nga naman si Kristo ganit na banhaw. Si Pablo abi ang iyang kuan din abi ang iyang pagtuo din in verse number naghisgot siya di katapusan sa mga chapter 16 at chapter 15. In verse 50 naghisgot siya plus blood, flesh and blood. So verse 51, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God,
Neither doth corruption inherit corruption. So behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, in the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass that saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. In what way? When Jesus Christ rose from the dead. That is victory. Kung si Kristo nabanhaw man, mabanhaw po kita sa umaabot nga panahon. So, ang iyang pagkabanhaw usa ka pruybas kadaugan that death could no longer hold us diha sa gitog grave, from the grave. O ang kamatayon dili pwedeng mupugong kanato nga magpabilin dias tubganan. Ang kamatayon gidaog na ni Kristo nga naman pwede na tang mabanhaw. Di kita magpabilin diha sa lubnganan. Muna'y pagkanindot. Kaya kung si Kristo wa mabanhaw, kasi pulos po na ito, ang magsunod-sunod man ito, wa naging nabanhaw ato ang leader, para gusto bang mga sikta ko, sunod ang ilang leader. Ang ilang leader, wa gid mabanhaw. Masaya pulos na, pareha sa man mong magpabilin diya sa inyong pagkamatay kung ang inyong leader wa nabanhaw. Pero ang ato ang leader, the man that is mo yung pinaka-center sa Christianity. He rose from the grave. He rose from the dead. Ato makita diha. Naghatag siya victory over death. Naghatag siya victory over sin. Naghatag siya victory over sickness, disease. Daghan siya gihatag kadaugan para kanato. Pero ang kanindot diha, gikan sa kamatayon, gikan sa sala, and even gikan sa sayawa, naghatag si kadaugan kanato tungod kay si Kristo nabanhaw na. Now we have power, and that power is the power of the gospel. Manaing sa Biblia, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Part of the gospel, akong gisulti gani, is the resurrection. The power of God unto salvation. We can now be saved. What pasabot makasulti kita nga saved, because when we die, we go up in heaven. Dati dili. Kung mamatay dito sila mapadulong sa gitawag og heart of the earth. But now, sa di mamatay ang Kristohanon, mo diretso siya adto sa langit kung siya luwas. Muna ang ituwag. Dunay kagahom. The gospel in Biblia, it is the power of God unto salvation. Gahatag o kadaugan. Number 4. His disciples' security. Now we are secured. Ang iyahang gituwag og pagkabanhaw naghatag kanatog seguridad. Seguridad asa? Unang-una, seguridad sa tuang kaluwasan. When we got saved, not only doon tayo salvation, pero yun siya secured salvation. Doon ay assurance ang atong kaluwasan. Yan naman, it is because He already
resurrected. Kaya kung wala, na atong pagwali diri way pulos ingon si Pablo. Tinato niya ang gisulti niya sa passage 1 Corinthians 15 verse number 12. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there's no resurrection of the dead? Kung si Kristo giwali nga nabanhaw gikan sa mga patay, nga naman uban ninyo wa man motuo, or misulti man nga walay resurrection, walay pagkabanhaw gikan sa mga patay. Verse number 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Unsay pulos sa atong pagwali, unsay pulos sa atong pagtuo kung si Kristo wa mabanhaw. Kung si Kristo wa mabanhaw, ang atong pagwali, ang atong pagtuo, tawang yun sa Biblia. Wala tayo seguridad. Ngayon the long run, time will come nga banhawon po ta kay wa man po si Kristo na banhaw. Pero karon nga si Kristo na banhaw, doon na kita seguridad nga someday maabot ang panahon, banhawon kita niya. Kung maabot man siguro ang kamatayon, pero sigurado ta nga banhawon kita niya sa umaabot nga panahon, especially during sa rapture. Munay seguridad. Doon ay seguridad ang atong salvation. Ang atong kaluwasan secured. Wala kung doon ang mga tao magwali nga ang kaluwasan dili secured, dili assured ang salvation. Why assurance of salvation? Dili na tinud-anay nga kaluwasan. Kana nga kaluwasan dili pala nga siya sa gitawag Old Testament dinhi. Salvation ang gitawag sa Old Testament, it is not assured. Wala assurance of salvation during sa law, during sa gitawag dispensation of law. Walay assurance of salvation diha. Nga naman, nagagason nga wa sila assurance. Unang-una, wa sila ma-circumcise spiritually. There's no circumcision. Walay gitawag cutting of the flesh. Walay sealing of the Holy Spirit sa ilang panahon. So, walay assurance of salvation kay walay sealing of Spirit. So, ng mga rason, walay blood of Christ nga na-shed. Nagdepende lang sila sa blood, animal's blood, ang ilang iwali, ang ilang i-offer. Pero sa church age, doon na tayo assurance of salvation. Nga naman, nang tanan atong ipang mention, sealing of the Spirit, circumcision, nga nitabo kanato, then the blood of Christ has been shed. Asa pa? Daghan kayo mga proofs nga doon ay assurance of salvation din. It is because si Kristo namatay. Napaisulti niya nga ito eternal life. Doon na nga kita eternal life. Din ang eternal life ila pang pangitaon. Mangita sila. And then ingon pa si Kristo sa iyang earthly ministry. Iyon siya, gusto ka makabaton ang eternal life? Iyon siya, keep the commandments. So di basta-basta. Pero din naging gift ang eternal life. Muna'y kalainan din sa kitwag church age period. But tribulation period is another, a different story. That's another po na siya nga message din ha. So, ang assurance of salvation, kaplagan lang ni muna, in the dispensation of grace. In the church age, walay assurance of salvation sa uban ng mga dispensation nga gitawa. Only in the dispensation of grace, ang assurance of salvation. That's why we can be saved. We can have assurance of salvation sa panahon, atong panahon karon. Muna yung kanindot kayo.
Kay kung ang tao maluwas, mutuo sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, assured na iyang kaluwasan. Padulong na ito sa rapture. Di na mawagtang ang iyang kaluwasan. Dili maputol ang iyang kaluwasan. Kaya ang iyang kaluwasan wala nagdepende sa iyang mabuhat or mahimo o sa iyang relihiyon o sa iyang pagbabautismo. Ang iyang kaluwasan nagdepende sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Mo na kalainan sa mensahe sa atong panahon karon. Nga dili mo madunggan sa uban nga mga denomination. Kaya ang uban nga mga denomination, magbabautismo ka, magsunod ka sa napulo ka sugo, mag-endure ka unto the end, niya mo repent ka sa imong makasalanan, stop sinning, quit sinning, sa panuban diya. Tindighanag mga borloloy ipang sulti. Pero dili na maoy hope sa atuang gitawag kaluwasan, sa atong pagkatao. Ang pinaka-hope sa atong kaluwasan, unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Mao to. Muna nga ang iyang pagkabanhaw, it proves sa ato ang seguridad nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Muna ingon siya diri, kung si Kristo mabanhaw, our preaching, our faith is also vain. Yea, verse 15, and we are not found, or we are found. Ang nakapait pa diha. Kung si Kristo wa mabanhaw, we are found false witnesses of God. Uy, pait. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Kung si Kristo wa mabanhaw, hangtod karon, naa pa kamo sa inyong mga kasalanan. Then they also which are fallen asleep in Christ are perish. At sabot mo ato pag impierno katong mga tao nga matay diya kang Kristo. And in this life, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sa tanang tao, kita ang pinaka-miserable kung si Kristo wa mabanhaw. Wala kamatuoran. So it proves sa ato ang seguridad, sa atong security. We have a secured salvation. It has been promised sa atong panahon karon. Ang atong kaluwasan secured. Siguro wa na napailain nga word anang siguro. Mo na. Pinakasiguro nga kaluwasan sa atong panahon karon. Ug napailain imo ato nga adjectives ana, napabailain na wala mo siguro. Secured salvation. Siguradong nga kaluwasan. Pagkanindot sa ato ang kahimtang. Ayon pa sa Biblia, bisag na ato dis kalibutan, we are already seated in heavenly places. Can you imagine, ana? Buhi pa ta, pero tuan na tayo sa langit, naglingkod. Ang saon mo na pag... Ang saon mo na. Kinsa na, katulang mga taong misalig sa maayong balita. Katulang mga taong misalig, mituo. Nga, ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, maura ang nag-inusarang paagi. Tanaw to ha, tunhimduman. Ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, maulamang ang nag-inusarang pamaagi nga ang tao makaadto sa langit. Katong iyang pag-ula sa iyang dugo, maulang ng bugtong paagi, wanay lain. Ang buot pasabot, bisan pag kapila ka mosunod sa bautismo sa tubig, kapila ka mosunod sa napulo ka sugo, kapila ka mohimo mga maayong buhat sa imong kinabuhi, dili na mo'y pamaagi aron ka madto og langit. Ang bugtong pamaagi nga madto kag langit, ang gihimo lang ni Kristo sa krus Kalbaryo. Ang iyang pag-ula sa iyang dugo.
namatay na siya, gilubong na siya, nabanhaw na siya. That proves nga sigurado kita na bawstan sa atong kaluwasan. Kung di pa kaluwas yung kabuntagon, especially sa ato ang online viewers, kung di kaluwas, gihimo na ni Kristo ang iyang parte aron ikaw maluwas. Ang imong parte ang pagsalig nga na ang pagtuon nga na. Kung di ka mo tuon nga na, kaya naadyo kay imong tuuhan, ay ikaw bahala. Imo man ang kinabuhi, pero sortihan ka sa imong pagsalig sa unsay imong gituan nga makadala nimo sa langit, paltos ka diya, pakyas ka diya. Number 5. It proves his dynamic prophecy. That means his word is alive. Not only his word is truth, but also it is alive. It has life. Buhing-buhi ang pulong sa Diyos. Kanya imagine, kung di pa na siya tinuod, di pa na siya buhi nga pulong, walay mahitabo. Bisan usa ka butang nga gisulti dinhi, wala dapat mahitabo. Pero bisan sa iyang gipangsulti dinhi hitabo, that means it is truth and it's alive. Kaya yung prophecy dinhi. Example lang nato ni daghang kay prophecy sa Biblia, pero atong sigutan di man to sigutan tanan, di man nato na mahurot. Pero let's see sa unsay gisulti ni Kristo sa iyang kinabuhi. In the book of John, chapter 2, okay, verse number 18. Sampulan ni siya na it is alive. Ang pulong sa Ginoong tinuod yun na siya buhi o kamatuoran. Okay, in the verse 18, no? John 2, verse 18 to verse number 22. Okay, it says, Then answered the Jews and said unto him, What sign? Ngayon ginig-sign ng mga Hudyo sa nganong mga Hudyo kanunay mga yung sign, because these people seek after sign. Muna ilaha. Pag may tag-sign, that's Jewish thing. And say, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? In verse number 19 siya, Jesus answered and said unto them, Destroy this temple. In 3 days, I will raise it up. Can you imagine? Muna ito sa siyang mga prophecy. And that is alive. That word, that statement, that word of Jesus is alive. It's dynamic. Yan sila, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Ingon ang mga Hudyo, then said the Jews, 46 years. So grabe nga pagkabuhat sa ilang sa ilang temple. Siya 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up? Wilt thou rear it up in 3 days? 46 years nang gihimo sa among mga kadiwatan. Onya, moingon ka lang imo ning ipundar sulod sa 3 ka adlaw. But actually, is that referring to
the temple, sa Jewish temple. He was referring to the temple of his body. Kini. Because in the church age, ang temple din hikaron is muna itong body. Although that word is under the Old Testament, under the law, pero atong hinuduman that this kining gitawag og life of Christ, it is a transition process, no? It is a natas gitawag transition. Padulong tas naadder pod nga dispensation ba, so tunay transition nga mahitabo. Muna nga in the epistle of Paul, epistle of Peter, at makita din nga ang tawag sa body sa mga believer either temple or tabernacle. Grupo magtawag-tawag sa ilang simbahan. Tabernacle. Faith, tabernacle. Simbahan daw kuno balay kuno sa Ginoo. Sa ato ang panahon, wala na'y balay ang Dios. We never consider niyan ang mga building as house of God. They are not the house of God. Dispensation of grace. Ang tinud-anay nga house of God in the dispensation of grace is the body of the believer. Kita nga mga Kristohanon, ang atong lawas mo ay tinud-anay nga balay sa Dios. That's why gitawag kana sa Biblia either temple or tabernacle. Because in the Old Testament under the law, temple or tabernacle is the dwelling place of God. The house of God. Muna siya sa Old Testament. Tabernacle, temple, muna yung mga puloy, muna yung mga term nga diha nagpuyo ang Ginoo. Karon sa atong panahon wala nay balay ang Dios. Nga ingon sa Book of Acts, which made by hands. The house of God is the body of the believer. Muna ingon si Paul, wala ba mo masayot? Know ye not that your body is the temple of the living God? Temple, but pasabot, the dwelling place of God. And then in 2 Corinthians, nagsulti siya diha, nagiskot siya og tabernacle nga mo iyang lawas lang to sa kato kagani akong gimension 1 Corinthians chapter 3 and 1 Corinthians chapter 6, makita nimo nang term nga the temple is the body of, or the body of the believer is the temple of God. Makita nimo na sa 1 Corinthians 3 and chapter 3 and also in chapter 6. Pero in 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, he is not talking of the physical house, balay. Di na, wala siya nagisgot diha. Nagisgot siya diha, ang gitawag niya nga earthly house, nagisgot siya og body. If, yan siya, our earthly house or earthly body, earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in heavens. So, mo na nga, tabernacle diha, nagisgot siya body.
physical body, we have a spiritual body, glorified body. Pag-abot na sa langit. Muna ibot pasabot ni Paul diha. So, iyon si Ginoong Hesus, destroy this temple that refers to his body. Muna ito makita dali ganina. So, John. Pag iyon yung destroy this temple, he is not referring to the temple of the Jewish people. He is referring to his, or he was referring to his body. Ang iyang ipasabot din ha. Yun siya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Mutungon ang mga Hudyo nga, 46 years ning gitukod. Ikaw, imo lang itukod sa gituwag og tulukad lang. In verse 21, iyon diha, nga iyang gi-refer nga temple is his body. But he spake of the temple of his body. Verse number 22, when therefore he was risen from the dead, so resurrection yapon, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. They believed the scripture, the dynamic prophecy, the living word of God. Alive. The word of God is alive. The word of God is quick. Yung sa Biblia, the word of God is quick and powerful. Buhi. Kung ang Biblia dili buhi, di niya makaluwas sa tao eh. That is why we believe that this is inspired and this is also preserved. Kung doon na may mga grupo, mga tao, nga dogmatic kay nagwali, nga ang Bible nga itong gigamit is not inspired. It is only preserved. Mark that man, ano man, kana nga tao, deceiver na nga tao. Daghan kog nailhan ana. Kaila ko pa. Wala siya kailas ako, pero ako nakaila. Kita nakaila ta. Kanunay na magbalik-balik sa iyang preaching, sa iyang pulpito, sa iyang pagtudlo, sa iyang mga tao. Kung naamay mga tao magwali, nga kining King James Bible is inspired, heretic na nga tao, anaon pa ta. Kung ang King James Bible is not inspired, din dili ni siya makaluwas. Kung sa may pulos, if this word is dead, because the word inspired means quick, means alive, because the word inspired is the breath of God. Kung saan breath, di ba muna naghatag, nagpamatuod nga buhi, o ayaw ginhawa, di ba sigurado patay na ka. Ang breath nagpamatuod na nga ang tao buhi. So if this is the breath of God, then that means this is alive. Kaya ang word nga inspired, inspiration, is the breath of God. Kung di ni inspired, kung saan pag ilan itong breath of God ni. So that means kung dili ni inspired, dili ni breath of God. Bot pasabot, patay ni. Sa pulos. Sa usa ka patay nga butang, makabuhi po o patay, dili. Ang buhi, muna ilay kagahom nga mubuhi. Mura ko na og kurente. Ang source, kurente. Kung ang source may sulod, katang cellphone, na cellphone diha. Cellphone, battery bank. Kung ang imong battery bank, way sulod. Masa niya pagkahatag o kinabuhi sa cellphone? Pero kung ang imong battery bank doon ay sulod, doon ay kinabuhi,
once imong i-connect sa imong cellphone, mabuhi ang imong cellphone. Mao po ning Biblia. Kung ang Biblia patay, kung i-connect mo na sa taong nga patay, apuro sa sila patay. Pero ang Biblia nga buhi, once i-connect mo sa taong patay, ang taong patay mabuhi. Muna doon na siya kagahong pagluwa sa tao. So doon na may mga tao magwali nga ang Bible really inspired, mark that man. That man is a heretic. That man is a demon-inspired. That is not a man of God. Because our Bible, the King James, we believe that the King James Bible is inspired. It is alive. It can give life to those who are dead spiritually. That's our King James Bible. Number 6. It proves his distinct integrity. Talagsaon ang integridad sa itong Ginoo. Integrity. Integrity. Dunay talagsaong integridad ang atong Dios. But pasabot sa dihang si Kristo misulting mabanhaw siya sa umaabot nga panahon. That's part of his prophecy. And that prophecy, that word is alive. It is a living word. Yan gisulti. Buhi siya. And because of that word, because of that living word, nga mabanhaw siya, it also proves nga doon na siya integridad. But pasabot, he was not lying. Dili bakakon si Kristo. Sa diyang misulti siyang mabanhaw ko sa umaabot. Wa siya mamaka. Doon na siya integridad. Unlike nitong mga tao nga na pasiatab da sa Cebu, di ba mo kita ang tawhana, istorya naman na ako nadunggan, pero gihinamo daw niya na yung tawhana sa una, sa unang panahon. Na nagpasunog siya sa iyang mga followers, kay mabanhaw lagi siya after 3 days. Na, abot na lang, pila ka, tuig, pila, wag yapon, hapod ka ron, wag yapon mabanhaw. Padayon po ito sa impyerno, kung ito maluwas. Pero kung aluwas pa ito, adin po tumuwalig yung nana. Muna nga, kung naay magpasiatab ga, magsulti-sulti, dili ka matuoran, walay integridad na ng mga tao. Naay nagpaila-ilang siya ang Son of God. Pero grabe ka baka ako na, ambot mo, maatim, nagpaila kas katilingban, anak kas Ginoo. Ya grabe ni mo kabakakon. Wa jud kay integridad. Pero ang atong Diyos, si Kristo Jesus, doon na siya integridad. Once yan ang isulti, tinuoda siya. Siguro basig ba mapagkamala na ito nga si Kristo, si Kristo na makak man. Okay, saya ba ilang isyo? Na makak si Kristo. Nasa gikot ni versikulo, wala nagtiwas. Bakakon siya. Kaya po din mga inistoryahan. Pero atong tanawon, kay para malinawan ta ani nga. I-compare ang Isaiah 61 o ang Luke chapter 4. Isaiah 61 o Luke chapter 4 verse 18. Sa Luke chapter 4 verse 18 to 21. Ano niya sa Isaiah, tanawan niyo Isaiah 61 verse 2. Ang Luke 18.
Ang sa Luke 4 verse 18 to 22. So ato i-compare kay nag-quote ng si Kristo sa Ginoong Hesus ani nga passage. Anya ba sing pagkamala na to nga ang tanawon si Ginoong Hesus mo quote og bersikulo nya ditiwason. I will prove it that Christ also is a dispensationalist. Okay? In verse number 2 sa Isaiah, ano itong basa? Actually, verse number 1, ito magsugod. Okay, verse number 1 sa Isaiah 61. Yun siya, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath appointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Verse number 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all the mourn. Now, ito sa Luke chapter 4, verse number 18. It says, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Gitapos niya diha. To preach the acceptable year of the Lord. And, verse 20, and He closed the book. Kung imong basahon din to proclaim the acceptable year of the Lord. And the day of vengeance of our God. Ano mo naman nag-apil o quote ni Kristo din nasumpay man ang bersikulo. Anong tama lang siya to preach the acceptable year of the Lord? Tapos, period. Dili man na period dito. Kama man na iyang gibutang. Pero anong gibutang diri period? In verse 20, and He closed the book, and He gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on Him. Verse 21, ingon din siya, and He began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. He was so specific. Ngayon siya, this day, siya karon nga adlaw, dili ugma, dili sumana, sunpulan, siya, this day. The scripture or this is scripture, this day, and this scripture is fulfilled in your ears. O nga nang wala giapil ni Kristo ang ikaduhang part, and the day of vengeance of our God. Anong wa niya giapil? Kay kung iyang giapil, mahimo siyang bakakon. Because the day of vengeance, ang day of vengeance, diri na siya tribulation period. Vengeance. The day of vengeance is part of tribulation period. That is why what niya gi-appeal ang day of vengeance sa iyang quotation, because wala pa na mahitabo. Kung gi-appeal niya og quote, and the day of vengeance, niya ningon siya, this day, this scripture is fulfilled, wala may tabo, ay bakakon si Kristo. Pero wala niya giapil, kay kakabalo siya, ang day of vengeance, dili pa may tabo dali sa iyang first coming, sa iyang earthly ministry. Ang iyang giwali, kadtulang the Spirit of the Lord is upon me. Sa panumban na, dakan siya pangsulti niya, gitapos niya to preach the acceptable year of the Lord. And the day of vengeance, wa niya giapil. Nga naman, dili diha nga time.
So that proves that Jesus Christ is also a dispensationalist. Kining mga tao nga mga anti-dispensationalist, mismo si Jesus Christ nag-adhere sa dispensational teaching. So dunay mga bersikulo sa Biblia, dunay mga phrases sa Biblia nga dili pwede nimong i-appeal sa imong teaching, especially kung kana dili pa sa maong panahon. The day of vengeance, wa niya gi-appeal. Kaya yun sa this day, this scripture is fulfilled, dili pa na siya tinuod. Mamahimo siyang bakakon. Christ is not a liar. Doon na siya integridad. Wa siya mamakak. Kung na siya makutisyon, doon na siya makutisyon, wa niya gi-appeal, doon na siya rason. Ano man. Kung niya pong irason, mahimo siyang bakakon. Wa na siya integridad. At suway, wa niya gipang appeal, nga naman, dili sa mga panahon, dili siya mahitabo sa mga panahon, kundi dito na siya umaabot ng mga panahon. Number 7, tapusan. It proves His resurrection proves His divine authority. The resurrection is viewed as a divine affirmation of Jesus' authority and teaching, validating his claims to be the Son of God and the Messiah, or Israel's Messiah. Ito makita diya. So, that resurrection proves his divine authority. Nangyani sa kalibutan, doon na siya otoridad. Ang akong gipang tudlo, doon na kamatuoran. Ang tanan akong gitudlo ngadto sa mga tawahan or sa mga Jewish people, doon na siya kamatuo, doon na siya gahom o gikan na siya sa gitawag og doon na siya authority, doon na siya divine authority. It is approved. Approved sa iyang amahan, langit ng amahan, approved ka na siya. Doon na siya otoridad. Di ka na siya gitawag og man-made doctrine. Di ka na siya gitawag og man-made teaching. That is a man-made tradition. That is a divine authority. Ang iyang gitudlo. That's why, makita nimo siya sa pulong sa mga tao. Lahi lagi din tawahan siya matudlo. Ang iyang pagtudlo, doon ay otoridad. Doon ay lahi gid siya i-compare sa uban nga magtutudlo. Ingon ang mga tao maminaw mi sa uban may pulos, pero kintuhan lahi kung mutudlo dunay otoridad. Sigurado siya sa iyang isulti. Kita dapat kita nga magkasan sigurado kita sa atong gituuhan. Sigurado kita sa ato ang mga pagtulunan. Naman si Kristo sigurado siya. Sa ning ka buntagon kining iyang pagkabanhaw atong gitun-an. That is one part. Resurrection is parts kitog elements of the gospel. Elements of the gospel. Di ni makita siguro sa camera kay may light reflection sa light. But this is elements of the gospel. Ang gitawag resurrection. We know that Jesus Christ died. He shed his blood. How Christ died? He died. He shed his blood for our sins. For our sins. And that he was buried and that he rose again the third day. Og kinsa man tao nga mosalig sa unsay iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Dunay pagtuo sa iyang giulang dugo. Iyon sa Biblia, God will declare him righteous in the eyes of God. Ang tao nga mutuo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo sa maayong balita, makabaton siya siguradong kaluwasan sa kung gisulti kaniya. Sigurado nga kaluwasan ang gihatag sa buhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Dili kaluwasan nga mawala, dili kaluwasan nga partial, kaluwasan nga gitawag og temporal. Ang atong kaluwasan is gitawag eternal salvation. Nga naman si Kristo na ang mihimo sa ato ang kaluwasan
pinagi sa iyang kamatayon sa krus Kalbaryo, gilubong siya o ang usa niya na nabanhaw siya. Maunay 7 ka mga pamatuod sa pagkabadhaw ni Kristo kini atong gisigutan karon. So kung doon na may taong gusto maluwas, walay lain, ang solusyon niya na is ang pagsalig sa maayong balita sa mga buhat naghimo ni Kristo Jesus dito sa krus Kalbaryo.